Keoling. Nagkamali ako. Sumpa ko, hindi na ako susugal muli. Yaofa, itong mga pangako, naniniwala ka ba dito? Sumpa ko. Ilang beses na mo itong sinabi sa akin. Yaofa, binabalaan kita. Kung may mangyari kay Yingzi. Yaofa pa. Si Yaofa pala. Nagtago sa ospital. Kuya Six, Kung di ka nahuli ng mga tauhan ko, di ko malalaman. Kaya, tungkol sa utang mo, oras na para magbayad. Kuya Six. Pag gumaling na ang anak ko, babayaran kita. Magbabayad. Saang pera? Kuya Six, nasa ospital tayo, sa labas na tayo. Galaw. Hoy, saan nyo dala yan? Asawa, tumawag ka ng pulis. Hoy, hoy. Manugang, huwag kang mag-alala. Kung nag-aalala ka, sumama ka sa amin. Dalhin niyo siya. Kiao Liu. Pakawalan nyo ako, hoy. Kuya Six. Pakawalan nyo ako. Kuya Six, Kuya Six. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako. Huwag niyang saktan ang asawa ko. Tumigil ka. Kunin niyo sila. Pakawalan nyo ako. Yingzi, Yingzi. Kuya Six. Kuya Six, nakikiusap ako. Pakawalan niyo ang asawa ko. Marupok ang asawa ko. Kuya Six. Marupok pala asawa mo. Ha. Subukan natin kung gaano siya karupok. Kuya Six, Kuya Six, Kuya Six, Kuya Six. Kiao Liu, salbahe ka talaga. Yaofa pa. Hindi naman ganoon karupok asawa mo. Huminahon ka. Hindi ko hahayaang. Libre lang akong samahan ng asawa mo. Kakanselahin ko ang interes. Pero ang puhunan, walang bawas kahit piso. Kiao Liu, mamumulubi kayong lahat. Keoling. Yingzi. Nurse, bakit ako nasa ospital? Lasing ka kagabi, nauntog ka, asawa mo, ang nagdala sa'yo rito. Asawa ko ang nagdala sa akin. Oo, Nasaan na siya ngayon? ang asawa mo, malamang umuwi na, para kunin ang gamit mo. Anak kong babae. Ang anak mong babae, hindi ko siya nakita. Hindi. Yingzi. Asawa, Nakauwi ka na. okay ka lang ba mahal? Bakit naman hindi? Yingzi, nasaan si Yingzi? Nasaan siya? Nasa eskwela si Yingzi. Gumaling na si Yingzi. Kailan siya nagkasakit? Nauntog ang ulo. Bakit ka umalis sa ospital at bumalik dito? Mahal. Nagkamali ako noon. Napakasama ko. Lumabas ka. Tigilan mo to. Gusto mo lang. Pera para sugal. Makinig ka. Walang pera. Sampal na lang gusto mo. Labas. Nakatayo ka pa rin dyan. Sabi ko walang pera. Umalis ka. Nanay, handa na ang hapunan. Gutom na ako. Papunta na. Bakit mas maliit ka? Tay, nauntog ulo mo. Yingzi, magugas ka ng kamay. Ligtas si Keoling. Malusog pa rin si Yingzi. Panaginip lang ba lahat? Oh. Bumalik ako sa nakaraan. Ano ang nangyayari? 2006, Hulyo 8, kaya
Ngayon ay 2006. Hulyo Anong nangyayari kay tatay? Naguguluhan siya. nanalo ang Italy sa World Cup. Jackpot sa loto 1 milyon. Yumaman na. Kain na tayo. Mahal, tingnan mo. Pwedeng hiramin ang ipon natin. Pansamantala lang. Pagkatapos ng lahat ng usapang ito, gusto mo pa ring magsugal? Hindi naman. Sige kung ganun. Pera, Abwisit na talo na naman. mukha ba akong pera sa iyo? Walang pera, galing pa yan sa magulang ko. Lumabas ka. Muntik na akong masaktan. Mga sugarol dapat mamatay sa labas. Kain ka na. Peter, Tio Lee. Oy Tio, nasaan si Tia? maupo muna kayo dito. Ang tiya mo, pumunta sa orchard. Siya, hindi mapapanatag kung hindi siya pupunta ng madalas. Bakit hinukay mo to? Peter, tanong lang, madalas mo bang maramdaman sa loob ng tenga mo? Ang ingay talaga. Pero, paano mo nalaman? Tama ka. Hoy, makinig kang mabuti. Sa kabilang bahay ni Mommy, nag-aaway ba sila? Wala ka ng pag-asa. Akala mo hindi ko alam ang nasa isip mo. Tigil mo yung kalokohan. Ayaw sumuko. Ano pang magagawa ko kundi sumuko? Tio, anong nangyayari? Tiyanting. Tiyan, Noong bata pa ako, katulad mo rin ako noon. Nadapa ako rito. Kanina lang, pinapanood kita sa labas. Umiiling-iling ka pa. Kaya alam kong, hoy Tito, ibig sabihin, ang negosyo ko, alam mo na lahat? hindi lubos. Eh, ano ang chanting? Ganito, ginagalaw mo ang mga baraha. Aling baraha ang pakikinggan ko? Ito, Whiteboard. Tandaan mo ito, ang tunay na bihasang mamamalak, tahimik na gagawin ng bawat galaw, at kikilos ng walang ingay. Bawat dikit ng baraha, may sariling tunog. Ang kailangan mong gawin, makinig sa mga baraha. Alas 6. Iwasan ng mga ayaw marinig. Ang gusto mo'y panatilihin. Ito, ang tiyanting. Tio, isa kang tunay na alamat sa pagsusugal. Bakit hindi ko ito napansin noon? May ganito ka palang kasanayan. Kasalanan ko, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Mula ngayon, hindi na tayo matatakot kaninuman. Ang mga ito, at ang mga tinatawag na kasanayan, mga kasangkapan lamang, ang tunay na mahalaga. Ang pag-iisip at determinasyon. Sa huli, nasa lakas ng loob mo ang lahat. Tio, huwag nang magsalita pa. Mag-aaral na ako sa'yo ngayon. Huwag, huwag. Upo, upo. Sa totoo lang ngayon, ang pagtuturo ko nito ay para tulungan kang bumawi sa iyong mga nawala, hindi para sa'yo upang yumaman dito. Pagkatapos mong tapusin, ang dapat gawin, mag-quit ka na. Tio, kung marunong ka ng mga trick na ito, bakit pa sa orchard ni Charlie? Aalis na rin naman tayo, kaming dalawa. May mga problema sa kalusugan, tumatanda na, gusto na naming ipagbili noon. Sa ngayon sa baryo, naghahanap ng tao na magpapatuloy. Noong nakaraan, nalulong ako sa sugal, nahulog sa bitag ni Kiao Liu. Ang utang mo na ito, dapat bayaran na ngayon. Nagwakas sa sira ang pamilya, kahit ang asawa ko'y ginahasa niya. Kuya Liu, Kuya Liu, Kuya Liu, Kuya Liu. Sa buhay na ito, Fazzy, tandaan mo ito. Ayon sa kasabihan, 10 sa 9 na sag-apay talunan. 9 sa 10 sugal ay panloloko. Noong bata pa ako, marami akong nakitang sagador. Lahat sila'y napariwara na sira ang pamilya at buhay. Sa huli, natalo sila. Pati pagkatao'y nawala. alam ko, Tito. Pero marami na kayong itinuro sa akin. Wala pa rin akong puhunan para umaho. Tingnan mo. Pahiram naman ng pera. Heto, tandaan mo. Huwag mong sasabihin kay tita.
₱2. Tito. Pambili lang ng lotto ticket. Fadi. Ito si Kuya Leo. Kuya Leo, siya ang hari ng sugal sa Xiangyang. Pinuno ng sagalan dito. Xiao Liu. Ngayong pagkakataon, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Leader. Angas mo ah. Ano ba, Fadi? Gusto mo bang maglaro ng ilang rounds? Ikaw ang magdesisyon. Anong laro? Blackjack. Pwede ba yan? Walang problema. Pero yung dating patakaran. Una mong ipakita ang baraha. Anong plano mo, tol? Wala akong dalang pera. Hoy, si Fadi mo pala hindi matapang. Leader Lydran pa rin. Mukha kang asarol sa paningin ko. Tol, go na. Sasamahan kita. Ang baryo Xiangyang natin. Hindi pwedeng pagtawanan tayo ng mga taga-ibang baryo. Bawiin natin yung motor sa labas. Para sa iyo to. Lima, siyam, 1, 0, 2, 12. Kaya pala ang sikreto, nasa baba ito. Siya ang nagdidikta ng panalo. Xiao Liu, Xiao Liu. Kaya pala ako nadaya. Itaya mo lahat. Tol, sagad ang taya. Ang tapang mo. Lahat to ng pera ko. Astig ka talaga, kaya ikaw ang leader. Tulad ng kasabihan, ang matapang ay umaasenso. Ang duwag ay naghihirap. May taya pa ba? Neng, ipamigay mo na ang baraha. Tol, itong kamay na to. Magdedel ka ba o hindi? Kuya, di mo nga tiningnan ang baraha. Kaya mo ba talaga? Bakit hindi? Ituloy mo. Sige. Astig to ah. Sige tuloy lang. Siyam sa 10 sugarol ay talo. Siyam sa 10 sugal ay dayaan. Tol, tignan mo ang baraha. 2, stress, 13. Babukasan na ba? Ayos, 18 ang puntos. Ha, halos swak na. Nagpapanggap na hari ng sugal. Hindi ikaw si Chow Yun-fat. Mukhang nalilitong kapatid. Pasensya na. Walang pera? Tabi ka nga. Anong ibig mong sabihin? Pinalalayas mo ako? Yao Fa, lubog ka na sa utang. Ba't ka pa naglalaro? Eksakto. Pag nalaman ni Kiao Ling, hahabulin ka niya ng ita. Kuya Fa, umuwi ka na at mag-usap. Kasama ang asawa mo. Humanap ka ng puhunan. Balik ka dala pera. Baka makabawi ka. Hindi siya maglalakas loob. Bubunutin ni Kiao Lag buhay niya. Lalaking takot sa asawa. Kawawa naman. Sinong dayuhan tinutukoy mo? Sino iniinsulto mo? Taga dito man o dayuhan? Tanong ko lang. Si Xiao Leo dito. Ganyan talaga ugali. Ganito ako magsalita. Kuya Fa, hindi pwedeng hayaan. Hamakin tayo nito. Hintay ka dito. Kukuha ako ng pera. Saan ka kukuha ng pera? Wala kang pakialam. Bilis mo bumalik. Matapat pala ito. Doblehin ang bawi. Malakas ang loob. Magtulungan tayo. Lalakas tayo. Halika na. Tara na. Teka lang. Ano problema Kuya Fa? Nagdadalawang isip ka? Hindi pwede. Nakakasawa na itong laro. Subukan naman iba. Sige na nga. Ano gusto mong laro? Kahit anong laro gusto mo. Ito ang laruin natin. Ayos. Gusto mong subukan? Hanggang dulo. Lalero ako. Pero sa totoo lang, bangka ba tayo ng hayagan? O patag? Patago. Buksan mo na. Buksan. 6 na puntos. Pare. Nanalo tayo. Ang galing mo. Pare. Ngayon. Babawiin natin lahat. Tuloy lang. Tuloy. Daijin mo siya. Limang puntos. 6 na puntos. 11 puntos. 1,000 pa ang taya ko sa round na to. Sa round na to, 2,000 taya ko. Nagiging mayabang kapag pinuri. Pare, huwag magkamali. Umalis ka nga. Umalis ka sa daan. Manood ka na lang at tumahimik. Eksperto talaga si Paddy.
Sakyan mo ang magandang momento. Kumita pa ng mas malaki. Sige. Tatawag ako ng 2,000. Ilan puntos mo na, pare? 10 puntos. 8 puntos. Bukas. 11 puntos. Pare, kumita tayo ngayon. Haha. Ayos ah. Tuloy pa natin. ₱5,000. Pre, inubos mo na. Walang tira kahit piso. 7 puntos. 6 na puntos. Ito ang gulong ng kapalaran. Ako si Kiao Leo. Isinilang para magsugal. Pare, may chance pa tayo. Pagsusugal, normal lang ang panalo-talo. Nawala lahat. Sige na. Teka. Kung gusto mong ituloy. Ako si Kiao Leo. Bibigyan kita ng 20,000 yuan. Mapagbigay si Kuya Leo. Kuya Liu, kung gusto mo talagang sumugal, di gawin natin. May 3 bahay si Kuya Xu. Kung ikaw manalo, ang 3 bahay na ito ay mapapasayo. Pero kung ako manalo, lahat ng pera dito, pati motorsiklo mo, ay sakin lahat. Ang 60,000 yuan ko. Dagdag pa ito, 40,000 yuan na motor. 100,000 para sa 3 bahay mo. Sulit na sulit, pero may kondisyon ako. Pipirmahan natin ang kasulatan. Sige. Teka, Babalik ka ba sa sinabi mo? subukan natin mas nakakaaliw na laro. Paano laruin yun? Bulag na hula. Paano hula ang bulag? Hulaan ng nakapiring ang mata. Sino gagaya sa'yo? May daya ba dito? Kaya pala malaki lugi ko. Ang galing. Kaya pala magkakabaryo kayo. Sama-sama pala kayo. Laro, gawin na. Ikaw una. 1 puntos. 8 puntos. 11. Nanalo tayo. Panalo, panalo. Pre, nabalik natin ngayon. Tanggapin ang pagkatalo at magpatalo. Nilagdaan at tinatakan mo na. Teka. Isang sugal pa. Saan isusugal? Isugal mo siya. Loko ka ba? Papakiusapan kita ng ninong ko pag uwi ko. Hanggang sa muli. Tol. Sapat na ba ang kaya ko ngayon? Epektibo ba para sa'yo? Nang makitang may problema kanina, agad akong naglagay ng feng shui spell. Ang lupit mo naman. Kahit pinoprotektahan ka ng kapatid mo. Pero ngayon, ang kukunin ko lang ay 11,000 yuan na puhunan. Sayo na ang kotse at perang natira. Hindi ko kukunin kahit sentimo. Itabi mo ang pera para sa sarili mo. Mag-asawa ka na at magpamilya. Hindi ka na bata. Kahit nagtrabaho ka ng ilang taon, wala ka namang nabago. Hindi mo ako iniwan ngayon. Sa puso kumpleto na ako. Anong pinagsasabi mo, tol? Mula bata pa lang, ulila na ako. Kung hindi dahil kay Tito Yao at Tita Yao, hindi ako magkakabahay at makakain. Namatay na sana ako sa guto. Paano ako aabot sa ganito? Walang anuman yon. Hindi. Ang kabutihang ito, hindi ko to makakalimutan kailanman. Pumunta tayo sa kabisera bukas para ipalit ang lotto ticket. Kunin ang pera. Kiaoling, Aing Z. Mabubuhay kayo ng maayos. Samahan mo ako sa kabisera bukas. Kabisera. Panginoong Daga. Nagkamali ako. Hindi ko sinadyang ihiya ka. Pero yung bata, talagang bihasa sa larangang ito. Nahalata niyang nagkakasabo at kami ni Ying Ying. Sa harap ng maraming tao, hindi ako pwedeng tumangging makipagsugal. Baka mabunyag ang lahat. Ang galing. Isang bihasang mandaraya. Ninong, totoo ang sinabi ni Kiao Leo. May talento talaga yung batang yun. Napakatalas ng pandinig niya. Oo, tama. Sa buong lalawigan na ito, sino ba ang hindi nakakakilala? Sa inyong Panginoong Daga, ganito siya magsindi ng ilaw. Halatang hindi kanya pinapahalagahan. Siya ay nagsasabi ka ng kalokohan. Probinsya nung hampas lupa lang yan. Hindi mo siya mapapantayan, Panginoong Daga. Nais niyang makipagsugal sa Panginoong Daga. Dapat niyang tignan kung karapat-dapat siya. Bakit mo ako tinititigan? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Wala kayong silbi. Naloko kayo. Ni hindi niyo napansin. Ngayon lang kayo lumapit sa Panginoong Daga para ayusin ang gulo niyo. Panaginip lang yan. Mga hamak na tauhan lang kayo. Hindi niyo kaya to. Iwan niyo na sa akin. Mabilis lang to sa akin.
Ano na problema, sir? Kuya, sandali lang. Hinga muna ako saglit. Yung 1,000,000 na pera. Sabi mo sumama ako sa'yo sa kabisera ng probinsya. Nag-withdraw ng 1M cash. Sumakay sa malaking motorsiklo. Nagpasika tayo pa uwi. Sino aakalain? Ganito kadami pala pera natin. Nakakalula talaga. Grabe ang lakas. Hoy, kuya, yung pera ba? Sasabihin natin kay Manang? Hintayin muna natin matapos lahat ng to bago natin sabihin. Eh ikaw ba? Makikipagsugal ka talaga sa amo ni Kiao Leo? Hindi sa gustuhin ko si Kiao Liu kasi ayaw talaga magpatalo. Ikaw. Ninong, kami po kasi ang umumpisa nito. Kailangan naming ayusin. Hindi namin pababagsakin ang puri ninyo sa mga pagkakamali namin. Tama po ba? Tama po ang sinasabi ko. Oo, tama ka, Boss Mouse. Bigyan niyo po kami ng tsansa. Pangako po, babawiin namin mga natalo namin at ibabalik ang dangal niyo. Ninong, si Kiao Liu po, tapat po siya sa inyo. Patawarin niyo na po siya. Sige na nga. Gagantihan ko kayong dalaga. Bantayan nyo sila. Alamin ninyo ang plano nila. Mag-report agad kung may balita. Sige. Hoy, sino to? Nakakainis. Ganyan pa kayo sa importanteng panahon. Hoy. Kuya Kai, nalaman ko na. Akala nila, wala silang mapapala kay Yao Fa. Kaya balak nilang puntiryahin yung kapatid niyang si Luo Shu. Simulan natin sa kanya. Kikilos tayo laban sa kanya. Sige, gets ko na. Hoy! Shibao! Gusto mo sugal? Sasamahan kita maglaro. Sige. Hoy, Pare. Tungkol sa panalo natin. Di mo pa sinabi kay Mrs.? dahan-dahan ko sasabihin. Unti-unting ibubulong. Baka di niya matanggap biglaan. Baka magulat masyado. Hoy, wag mo ring sabihin kaninuman. Sarilihin muna natin to. Huwag kang mag-alala pare. Malaking bagay to. Di ko sasabihin kahit kanino. CJ. Master Dagang. Ito si Yao Fa. Ang matalik niyang kaibigang si Luo Shu. Napansin kong palihim siyang kumilos kanina. Sinusundan si Kiao Liu. Meron yatang pagsasabuatan. Ikaw. Anong balak mong masama? Magsalita ka. Shen Kai. Sabi mo walang sama ng loob. Laban kay Master Dagang. Bakit mo ako dinadakip ng walang dahilan? Hoy, anong balak mo? Huwag kang magkunwaring inosente. Sinusundan mo si Kiao Liu. Tiyak may masamang balak. Huwag kang magsinungaling. Kailan ako sumunod kay Kiao Liu? At saka, publikong daan ito. Pag-aari ba ito ng pamilya mo? Naglalakad lang naman ako ng hayagan. Master Dagang. Napansin ko ang kakaibang pag-uugali ni Kiao Liu. Kaninang gabi, sinundan niya si Kiao Liu. Nang hindi alam nito, baka nakikipagsabuatan sa iba, labang kontra sa atin. Hindi, Master Dagang. Kahit 10 lakas ng loob ang ibigay mo. Hindi ako makikipagsabuatan sa iba, Shen Kai. Tigilan mo ang kakabulahan sa harapan ni Master Dagang. Baka kayong dalawa ay nagtutulungan. Tio Shu, matagal nang tapat si Kiao Liu sa inyo. Hindi niya kayang pagtaksilan kayo, tsaka pa, magkaaway talaga si Kiao Liu at Luo Shu. Paano sila magsasabuatan? Tama, Tio Shu. Puno ng butas ang kwento ni Ying. Bakit di natin subukan na siyang pagdudahan si Kiao Liu? Sang-ayon ako. Ako na ang bahala dyan, Tio Shu. Tol, gusto mong mabuhay? Magsugal tayo. Tio Shu. Marunong ng pangkukulam ito. Pangit na salamang ka pa. Noong araw na, nagsugal ako kay Yao Fa. Paulit-ulit siyang nagbubulo. Sobrang talo ko nung gabing yon. Tiyak na manaldisyon niya ako. Tama po ba, Ninong? Kung totoong marunong siya ng pangkukulam, malaking problema ito para sa atin. Ate Yingyi, huwag mong pagkatiwalaan ng tatay ko o huwag mo akong pagkatiwalaan. Syempre hindi. Lubos akong naniniwala sa'yo. Tapos na usapan.
Tae. Huwag kang mabahala, susugal ako hanggang walang damit na matitira. Itong batang to, walang hiya. Ako si Luo Shu. Isang dalisay na binata. Pwede mong hangarin ang pera ko, pero hindi ang katawan ko. Sugal. Ang ibig sabihin ni Tito Shu, kung gusto ni Zaibao sumugal, isang round tayo. Balita ko marunong ka ng feng shui. Medyo sikat sa mga grupo. Ang mga kakayahan ko ay pambihira. Nako, ang dila mo'y parang gripo, walang tigil sa kabalbalan. Sige, tingnan natin kung yung 5 elements mo ay makapagpanalo sa'yo. Gusto mong sumugal. Hindi pa ako pumapayag. Ayoko ng anumang gusot na relasyon sa'yo. Luo Shu. Alila ka lang ni Yao Fa, sunod Son Yeren. Sa tingin ko takot ka, makipagsugal sa amin. Gago ka, subukan at sinong matatakot. Mabuti. Pero bago sumugal, pipirmahan muna natin. Kung mananalo ka, pakakawalan kita, at bibigyan ng 500,000 kung matatalo ka. Pirmahan mo ito. Bahay at pera mo ay mapapasa akin. Kasama na. Isusugal ko buhay ko, pero hindi ang katawan ko. Pangit. Bakit hindi ka umirap at tingnan ang mukha mo? Sinong may gusto sa'yo? Ang ibig kong sabihin, yang mga brusilya mo. Pang feng shui yan, diba? Kapag natalo ka, lahat ng gamit mo ay akin na. Natatakot ka ba talaga na mawala pati ang iyong karsenesilyo? Kasando. Aking mga patakaran, dado ang laro, 3 beses. Hindi. 3 round. Kahit isang beses ka manalo, talo ako. Sang-ayon. Ikaw mismo nagsabi. Lahat ng nandito, saksi ninyo ito. Kung ako manalo, itong 500,000 ay sa akin. Sige. Mga espiritu ng langit at lupa, pakinggan ninyo ako. Mga Diyos ng bundok, ipakita ang kapangyarihan ninyo. Ang hilaga ay sa tubig, tubig ang nagpapayabong sa kahoy. Dakilang kapalaran at kasaganaan, ipakita ang mahika ninyo. Lahat ng kabaliwang ito, panoorin mong talunin kita. Hala! Luo Shu, ang misekismo mong feng shui, hindi gumagana. Aminin ang pagkatalo, iligtas mo ang sarili mo sa pagkawala ng kahit brief mo. Ang unang round na ito, pampainit lang. Ngayon, ipapakita ko ang kapangyarihan ng feng shui master na ito. Bumaba kayo. Muli, ayaw kong maniwala na hindi ko kayang talunin ang batang to. HMP, 16 na puntos. Ano na lang? HMM. Daya ng ginawa mo. HM, nanloko ka, kasabwat mo. Di ka karapat dapat. Luo Shu, di ba magaling ka sa metaphysica? Bakit ngayon napawalan ka ng lahat? Tay, nanalo ako, pera niya. Bahay, at lahat ng ari-arian, lahat ay sayo na. Hindi. Ikaw, binibining Zaibao. Ikaw ang tumalo sa batang to. Ang ibig sabihin ni Tio Shu, napanalunan mo lahat ng pag-aari niya, kasama ang kanyang sarili. Nasa poder mo na. Hoy, tigilan mo na ang paggamit ng mga kabalbalang nakakahiya ka na. Ako, tinatanggap ko ang pagkatalo. HM. Inetsamber mo ako, lutong Macau ang laban. Nakasulat ng malinaw, Luo Shu. Gusto mong umatras, hindi ka nila.
Pababayaan. Imposible. Halika. Luo Shu, ang matalinong tao ay sumusunod sa sitwasyon. Magtiwala ka, pirmahan mo ng maayos, iwasan mo ang paghihirap, nauunawaan mo? Lalaban ka? Bata ka pa lang. Ano pang hinihintay mo? Kabarin ang damit niya. Hoy, teka muna. Itapon niyo siya. Kahit brief na lang sana, baka magkasakit pa ako sa mata. Anong nangyayari dito? Hoy! Yung baklang si Chen Kai. Nagtayo ng sagalan, at dinaya ako kasama si Zai na wala lahat ng pera ko, pati yung 3 malalaking bahay. Anong dapat nating gawin? Itong si Chen Kai. Patuloy na gagawa ng gulo para sa atin. At yung si Qiao Liu. Palihim na gumagala, di natin alam kung sino nakausap. Nawalan talaga ako ng track sa kanya. Ang usapang ito, kailangan nating magsolusyon. Una, bawiin natin ang bahay. Tumira ka muna sa amin. Hoy! Paano naman ang hipag ko? Payag kaya siya? Huwag muna problemahin yan. Mag-empake ka na at umuwi. Anong nangyari? Nabalitaan ko si Lush, nasaktan. Malala ba? Hindi ko alam. Naghihintay ng balita kayaw. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Ano nang meron? Malubha ba ang mga sugat? Wala yun. Alam mo ba kung sino kuya mo? Ganyan na nga kalagayan mo. Nagmamatapang ka pa. Di basta-basta mamamatay, Siksu. Ano talaga ang nangyari? Umupo ka at hayaan mo siyang magpaliwanag. Masyadong mabagsik si Tiyush at Siksibao. Gumamit ng maruming paraan. Hindi, di natin papatawarin to. Hoy hipag, hindi ka naman ganyan dati. Ano ba ako noon? Ha? Hindi na yun importante. Ngayon, ganyan ka talaga. Kuyaksu, wala pong personalan. Dati matalino ka. Sanay naman na laro. Paano ka nadali ng ganitong panluloko? Shu, huwag kang mag-alala. Nandito kami. Pag gumaling ka na, gagantay tayo. Babawiin natin yang sanglaan na bahay. May kakaiba si Tio Daga nitong mga huling araw. Mukhang may balak siya. Tiyak na masama ang pakay niya. Kailangan nating gumawa ng plano. Anong ikatatakot natin? Kung mas marami sila sa atin, kung maghasik sila ulit ng gulo, lalabanan natin, kahit magsiraan pa tayo. Hoy, huwag kang gagalaw. May sugat ka pa. Tio Daga, hindi niya ito palalampasin. Pero hindi tayo pwedeng maghintay na patayin. Dapat tayong kumilos. Tio Daga, noong nakaraan si Qiao Liu, pinaghinalaan ng pakikipagsabuatan. Hindi pa nayayari yun. Ngayon naman, Chen Kai. Ikaw ba, nagsasamantala na naman? Huwag kang magsalita ng walang sense. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang ibig kong sabihin, yung batang si Yao Fa, may malapit na theory na may orchard. Mabibili raw ang lupa. Prime property yun. Pwedeng pagkakitaan. At guluhin natin siya. Gawin mo. Kuya Qiao Liu, ikaw na bahala dito. Patunayan mo kay Tio Daga ang iyong katapatan. Tio Daga, ipagkatiwala mo sa akin. Sisiguraduhin kong yung matanda ay pipirma ng walang reklamo. Aayusin ko itong maigi. HMP. Anak, alis ka na. Magpahinga ka na riyan. Tia, anong nangyari kay Tio? Si Qiao Liu na yan. Gusto ang ating orchard. 100k alok para bilhin. Tumanggi kami. Pinagbantaan nila kami. Ano? 100 ni. Pang-aapi ito. Tumatanda na. Di na kailangan. Noong bata pa ko. Mga ganito lang. Mga salbaheng to. Ang magandang feng shui ng orchard. Milyones dapat ang presyo. Hindi natin papayagan si Qiao Liu. Makinabang. Tio, magkano ba ang presyo ng orchard? Bibilhin ko. Tigilang biro. Pambili ba yan ng mata? Tia, magkano talaga ang gusto nyo? Seryoso ako. Napag-usapan namin ni Tio. 700k. HMM.
500 kukunin ko. Kuhanin natin ang pera. Hoy, Hoy ikaw. Teka muna. Saan kumuha si Yaufa ng ganyang kalaking pera? Nakidnap ba ng bangko? Hoy, Tiyo, Tia, lasing na naman si Yaufa. Nahulog. Mukhang siraulo na talaga yan. Huwag niyong pansinin. Tio. Tio, bilangin mo. 500 Yaufa talaga. Meron kang ang 500 . Saan galing ito? Saan ang galing? Mga ito, nagtatanim ka. Saan kayo kumuha ng 500? Miss. Hoy. Nandito na ang natitirang 500 Paano naman yung 6 na pugi na nanalo tayo dati? iyon. Nasa kapatid ng asawa ko ang 60k. Kukunin ko. Yung 6 binigay ko kay Kuya Aksu. At yung pinahanap ko ng asawa. Hindi. Babawiin ko para sa'yo. Meron na tayong 500 Bakit pa kailangan yung 6? Tumigil ka dyan. Ideposito mo yung pera pag may oras. Ipagbili mo na yung motor. Ang lalaking nagmumotor na 4 masyadong mayabang para sa inyong dalawa. Kung hindi lang kita nakita, gumawa ng matinong hindi kita pakikialaman. Sabi ng misis. Hindi nagalit sa akin. Lumayo ka. Alam ko naman, makatwiran ng asawa ko. Umalis ka na. Makinig kayong dalawa. Ngayon itong orchard. Amin na to. Magtrabaho kayo. Dalawa dyan. Kapag nahuli ko kayo, nagsusugal na naman. Kukuskusin ko mukha nyo. Hindi na. Pare, may extra ka bang pera? Pahiram naman. Wala na akong pera. Hindi ka naman broke. Nakikita kita ang laging gumagastos ng malaki. May scheme ka siguro. Hindi mo sinasabi sa akin. Bilang magkapatid, sa'yo lang sasabihin. May kaibigan ako sa Royal Dynasty KTV. Guardia doon. Kanina lang, may isang Hong Kong tycoon na dumating. Sobrang yaman. Nalasing noong isang araw. Muntik ng mabulunan. Sa suka, iniligtas siya ni Son Quan. Tapos itong boss, para pasalamatan siya. Tinuruan siya mag-stops. Dobleng. 20 beses ang balik. Napakagandang deal. Hindi mo sinabi sa akin. Babali ako. Hihingi ng pera sa misis. Mabuti, magandang balita. Pwede ka nang mapanatag. Ang impormasyon ay siguradong mapagkakatiwalaan. Ako rin ay kinabahan. Baka scam ito. Kaya nagpunta ako mismo para kumonsulta sa boss sa Hong Kong. Tungkol sa mga galaw niya, ang paggastos niya ay talagang malaki. Mga stock na binili niya ay tumataas ng mabilis. Diyos ko. Kaya pala, ang mayayaman, gumagastos, ng walang patid. Isang militan ng pera. Kalat-kalat sa lahat. Sobrang nakakasatisfy. Zaibao, ikaw. Ano sa palagay mo? Kung tatanungin mo ako sa sugal, masasagot ko. Pero sa pagpapayaman, wala akong alam. Tiyo Daga, walang ibang nakakaalam nito. Tayo, ay di pwedeng mawala ang pagkakataong kumita. Tiyo Daga, kung susundin natin siya, di tayo matatalo. 20x na tubo. Mga sag-ala natin, di kayang kumita niyan. Pero walang pera, walang cash ngayon. Naman, Tiyo Daga, di ka Kiao Leo o Ying Ying, isang sag-alan, dalawin ng maraming lugar, kumuha pa ng pera, bumili agad ng stocks, sa ilang araw, yayaman tayo, pwede pa tayong umutang, walang problema, di ba? Tsaka, malaki na si Zaibao. Pag-aasawa at anak, kailangan ng pera. Di ako mag-aasawa o magkakaanak. Bigyan mo na lang ako ng mesa ng sugal. Kita mo sinasabi mo, kailangan din ng pera sa sugal, di ba? Ikaw, bahala na. Sige Tiyo Daga, bigyan mo ako ng mga address. Kukuha ako ng cash ngayon. Diyos ko. Tiyo Rat, kahabagan niyo ako. Ay patawad niyo ang buhay ko. Hindi ko alam na scammer pala siya. Sa KTV siya. Walang tigil gumastos. Paano ko malalaman na peke siya? Ginamit lang niya ang practice na pekeng pera. At niloko kang tanggang tulad mo. Walang tigil gumastos. Tingnan mo ito. Ninong, huwag po kayong magalit. Ang pag-init ng ulo sa basurang tulad niya. Hindi sulit. Ikaw dyan. Bakit nakatayo lang kayo? Suntukin nyo. Ugbugin hanggang mamatay. Tiyo Rat, isusumbong ko. Isusumbong ko si Kiao Leo. Siya'y undercover. Siya'y tik-tik.
Hindi kita patatakasan. Huwag kang tumakbo. Tik-tik. Ebidensya. Sa ugali mong nanunugat sa bagsak. Kung talagang may patunay kang tik-tik ako, hindi mo na sana ako inabot pa ngayon. Iyo rat. Si Kiao Leo ang talagang traidor. May ebidensya ako. Ninong, huwag kayong makinig sa kanya. Gaano katapat si Kiao Leo sa inyo? Malinaw ito sa ating dalawa. Si Chen Kai ito, lihim na naghahasik ng away. Nagpapaaway sa loob ng grupo. May masamang balak siya. Ying-ying, sarhan mo ang bibig mo. Babae ka, tigilan mo ang kabulastugan. Ninong, isipin niyo. Bakit pagkatapos niya makuha ang address ng pabrika, bigla na lang dumating ang mga pulis sa pabrika? Kung hindi niya sinadya, ibigay ang impormasyon sa pulis. Hindi ako maniniwala. Tumahimik ka, huwag kang manayra ng iba. Si Kiao Leo ang may sala, ako. Nagmamakaawa ako, bago ako pagbintangan. Gamitin mo ang utak mo, huwag puro puwet ang gamitin. Nasa kumpanya ako nitong mga nakaraan, kasama si Tio Rat, sina Zaibaw at Ying-Ying, naglaro ng card sa opisina. Saan ako kukuha ng oras para sumambong sa pulis? Imposible, sinundan siya ni Luoshu. Nung gabing iyon, ano ba talaga ginawa mo? Ang kulit mo talaga. Kailangan ko bang mag-report pag lumalabas ako kay Kuya Leo? Ninong, merong bagay na hindi ko nasabi sa inyo. Kami ni Kuya Leo, magkasama na ng ilang panahon. Tio Rat, nagtutulungan sila. Tio Rat, may problema talaga sila. May problema si Kiao Leo. Ako ang may problema. Sa ating dalawa, sino ang nandaya ng 1 milyon kay Tio Rat habang nagbibigay ng impormasyon para isara ang pabrika ni Tio Rat? Sino talaga ang may gawa? Mamatay ka. Ano pang hinihintay ninyo? Hatakin ninyo ang traidor. Nagplano laban kay Tio Rat. Ilabas at ilubog ninyo. Tio Rat, patawarin ninyo ako. Awa ninyo. Ang laki ng pera. Simula pa lang ito. Marami pa ang darating. Pero HMM, kung malaman ito ng aking ninong, Kaya nga, bago tayo makawala sa kontrol ng iyong nino, dapat walang makatanto na ninakaw natin ang pera. ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig ko. Hindi ka ba galing sa punong tanggapan? Ayaw mo na bang bumalik sa ganitong kalaking pera? Di ba tayo pwedeng mabuhay ng maramya? Gusto mo na bang umalis? Ayaw mo ba sa lahat ng perang ito na nakaimbak lang? Pwedeng tingnan pero di magastos. HMF. Kailangan kong mag-isip. Hindi ito pwedeng madaliin. Hindi ako nagmamadali. Talagang di ako nagmamadali. Basta't nasa atin ang pera, mapagkakagastusan natin kahit kailan. Oo nga pala. Di pa ako nakapasalamat sa'yo sa pagsisinungaling mo sa harap ng nino. Hindi ko kaya ilantad ang iyong mga lihim. Pwede ba? Ikaw ang taong pinagkakatiwalaan ko. Dapat kitang protektahan. Mabuti na lang nandito ka. Nakatakas na rin kay Chen Kai yung baklang yun. Anong susunod nating gagawin? Habang hindi pa tayo makalaya sa kontrol ng ninong mo, wala tayong choice, kundi magbalik at magkunwari pa rin. Pasensya na sa abala. Walang anuman yan. Para rin naman ito sa atin. Nasa lawa na ang bangkay. May mga batang nakakabit sa paa. Walang makakatuklas. Tiyo daga, nadaya tayo ni Chen Kai. Ngayong pagkakataon, malaki ang lugi natin. Sa tingin ko kailangan natin magsimula ng ibang negosyong kumikita. Marami kang alam na racket. Ipagkatiwala mo na kay Ying-Ying at sa akin. Ninong. Ning-ang, yung orchard ang tinutukoy mo. Huwag kayong mag-alala, Nino. Makakukuha ko ang orchard para sa Tita, sino ang aakalang si Kiaoling ay nakapag-ipon ng malaking pera para makabili ng malaking orchard? Tumawag siya sa akin kamakailan, humihingi ng tulong. Gulat na gulat ako. Nag-ipon talaga siya. Puro damit lang ang binibili at nagpapaperp. Hindi siya marunong maghawak ng pera. Ang perang iyon, galing kay Fuzzy ang lahat. Kita sa negosyo sa mga kaibigan. Nanay, ano bang sinasabi mo? Bakit hindi ako makapag-ipon? Magaling ako sa... Kasalanan ng hipag ko.
Ang Kioling natin, hindi nag-aaksaya ng sentimo. Pagdating sa sobrang kaya niya. Narinig ko na hinuli si Chen Kai ng pulis. Yung titulo ko, mababalik na ba? Hindi pa siguro. Di ba't buhay pa si Chen at hindi dapat pag-usapan? Ano nang bulungan niyong magkapatid? Bakit di niyo sabihin sa lahat? Kiao Liu, Nandito ka na naman. Kung tunay kang undercover, sasamahan kita sa pantomima mo. Hoy Yao Fat, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ako makapunta dito? Bakit nagdadala ng mga hayop si Kiao Liu dito? Bantayan mo ang salita mo. Ito ang amo ko. Nagustuhan ni Tio Daga ang halamanan at nais niyang bilhin. Makinig kayo. Kahit si Panginoong Pusamanok pa o si Tio Daga, bumalik kayo sa pinanggalingan. Hindi pinagbibili ang halamanan. Yao Fa, ang lakas ng loob mo. Ngayong araw na ito, pagmamayari ni Tio Daga. Ipagbibili mo ito gusto mo man o hindi, wala kang pagpipilian. Ako lang ang mayabang na ito. Sa akin ang orchard na ito. Hindi ko ibebenta. Sa'yo, paano naging sa'yo? Ang orchard na ito, binili ito ni Kuya Pa. Kumpleto ang papeles. Hindi mo maintindihan? Kiao Liu, ano nangyayari? Tio Daga, huwag kang makinig. Saan siya kukuha ng pambili nito? Imposible. Ngayon naiintindihan ko na. Si Tio Dagat pala ito, ang nagpadala ng tauhan niya para bugbugin sina Tio Li at Chali. At kunin ito sa 100,000 yuan. Gusto mo ng baratuhan? Oo, sila nga. Pinalagda ako ng kasunduan, gamit ang hinlalaki ko. Mga magnanakaw talaga sila. Paano kayo mang-api ng tao? Yao Fa, kontrolin mo yung babae mo. Pag nasaktan nyo si Tio Daga, hindi nyo kakayanin ang resulta. Pwey, magpapanggap kang matapang. Akala mo madali kaming apihin. Ngayong araw na ito, ako ang magtuturo sa inyo. Tama, libre lang pumatay ng daga. Dalawang Moldita. Moldita. Ngayon sisimulan ko sa paglilibing nitong pilyong ito bilang pataba. Suntok! 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 Hindi pa tapos. Sige, sige. Tatay, kailangang pirmahan ng magulang ang module ko. Tay, ipapakita raw sa magulang ang activity notebook ko. Abala ako, hanapin mo si Inay. Hoy Yao Fa, Tingnan mo sulat ng anak natin. Ang ganda talaga. syempre naman. Anak, sakin naman na yan. Hindi katulad ng sulat mong parang ipis. Lagi mo na lang inaasar si tatay o pinapalo pa. Buti mabait si tatay. Baka ayaw ko na sayo. Tigas ng ulo mo. Halika dito. Huwag mong paluin ang bata. Aba, nagtutulungan na kayo? Sige, kung gano'n, papatulan kita. Lumapit ka. Dito ka nga. Dinamay mo pa ang bata. Takbo sa kabilang kwarto. Ingat. Halika dito. Keoling. Magsumikap ka. Gawin mo ng maayos at may gantimpala. Hi. Kiao Liu, makinig ka sa akin. Makinig ka. Kung mawalan kahit isang buhok sina Tito Li at Tita, hindi ito ang huli. Anong problema? Inagaw ni Kiao Liu sina Tito Li at Tita Li. Nakakulong sila. Gusto niyang magkita sa bayan. Kidnap to. Dapat tumawag tayo ng pulis. Hindi pwedeng pulis. Kapag nalaman nilang tumawag tayo, maghihiganti sila at maghihiganti. Bukod kay Kiao Liu, ang grupong to, marami pang kasapi. Kayong dalawa dito, hindi nyo kakayanin. Mag-isip ako ng paraan para lupigin silang lahat. Bakit kanya kinunta? Kasi dinukot si Tito Lee. Gusto niyang magsugal tayo. May tampo talaga tong tao na to. Yao Pa, bakit mo? Kinaasar mo pa sila. Kuyak, susamahan mo ko sa motorsiklo papuntang bayan. Sige, kapag swerte hindi natin itatakwil. Kapag malas hindi natin matatakasan. Hoy, kayong dalawa mag-ing. Hindi na ako iinom. Angkan po. Kagalang-galang na nakatatanda. Huwag kayong magalit. Hindi marunong magsalita si Kiao Liu. Si Uncle Rat Nami ay taos-pusong nagmamalasakit tungkol sa pagbili ng inyong orchard. Pag-isipan ninyo, ang orchard na ito kapag napunta sa iba, ano pang mangyayari? Pero kung ito'y kay Uncle Rat Nami, siguradong uunlad. HMP. Huli na. Ang orchard ngayon.
Ay kay Yaofa na. Ha ha ha. Tingnan ninyo, Uncle Lee. Anong magagawa niyang si Yaofa sa isang orchard? Si Uncle Rat namin ay kilalang may kakayahan dito. Makipagtulungan kayo, at ang buhay ni mas giginhawa kaysa kay Yaofa. Kung payag kayo, maaaring pag-usapan ng presyo. Siguradong mas mataas sa alok ni Yaofa. Ha ha ha. Walang pag-uusap-usap. Hindi na mababawi. Ang nailabas na ay di na maibabalik. Huwag ninyong tanggihan ang aming kabutihan. Tumanggi sa toast. Uminom na lang kayo. Nalaman na namin. Lihim ang kasunduan ninyo kay Yaofa. Walang pahintulot, labag sa patakaran. Basta sabihin lang ninyo. Lahat mapag-uusapan. Ako, dagdagan. Dadagdagdag ng 20,000. Kita nyo? Nagdesisyon na si Uncle Rat. Ang orchard na yan, mapipilitan kayong ibenta. Wala na kayong magagawa, maniwala kayo. Kung hindi nyo ibenta, darating ako mamaya, kasama ang mga tao at susunugin. Si Yaofa, kahit dahon hindi makukuha. Hindi ba kayo natatakot? May lalaban sa inyo hanggang kamatayan. Ha ha ha. May lalaban sa akin? Sino? Ikaw, walang kwenta ang buhay ninyo. Kahit gaano pa kayo magalit, Uncle Lee, hindi na mababago ang katotohanan. Makipag-usap na lang kayo. Kung hindi, mawawalan kayo ng lahat at wala kayong makukuha. Wala na tayong pag-uusapan. Sina Pioli at Chalik. Pinatay mo sila? Gago ka, kalokohan. Napakaliit na bagay lang. Patayin sila. Qiao Liu, may utang ka pa sa akin mula sa nakaraan. Ngayon tayo magbubuwisan ng maayos. Ikaw, huminahon ka. Si Tio Daga namin, maayos ang pagtrato sa kanila, masustansyang pagkain at inumin. Hindi sila pinabayaan, huwag mong isipin, masama si Tio Daga. Tama na ang salita, magsalita ka. Paano ito ayusin? Paano aayusin? Usapin ng ilalim, pamamaraan ng ilalim, makipagsugal kay Tio Daga, itaya mo ang orchard, manalo kunin mo sila, matatalo iwan ang orchard. Kung ako ang manalo, ibabalik mo rin ang peking titulo sa lupa ng kapatid ko. Maging malinaw tayo, tanggapin ng talo ang pagkatalo. Huwag kang bawi sa usapan, at huwag mo kaming sisihin, kung maging bastos ka. Yaofa, bakit ka pa pumunta? Nasaktan ka ba nila? Lahat ito ay kasalanan ng masasamang taong ito. Bilasin mo, huwag mo akong alalahanin, naniniwala ako. Hindi nila ako magagalaw. Eksakto, nahuli ka sa bitag nila, kahit manalo ka, hindi tayo pakakawalan, umalis ka na, bilis, anak. Huwag kang mag-alala, nandito na tayo, ngayon ay dapat natin sabay tayong umuwi o hindi ito matatapos. Naihanda ko na ang pamilya ko. Kapag hindi tayo nakauwi bukas, tatawag sila ng pulis kaagad. Noong nasa Shangyang Village, natalo mo na si Qiao Liu ng todo. Magaling ka pala. Ang kakayahan ko, kaunti pa lang ang nakita mo. Parang pala kang lumulunok. Dakilang salita. Ang baho ng hininga mo, tahimik. Anong laro? Magaling ka sa dice, diba? Kaya tayo mag-dice na. Pero babala ko. Ang mga dice na ito, hindi basta-basta gamitin. Huwag kang iiyak kapag natalo. Nagdala ko ng 500,000 ngayon. Paano kung una nating sugalin itong 500,000? 500,000. Dilat ang mga mata mo, at tingnan mabuti. 500,000. Anong gusto mo? Anong pusta? 100,000 bawat taya. Dagdagan lang, bawas-bawal. Gusto ko rin ang mga braso at hita niya, pati ang ari niya. Basagin mo lang, putulin ang mga paa niya. Yaofa, walang awa ka, bata. Tio Daga, huwag kang makinig. Gagaling din yan pagtagal. Ninong, Tumahimik ka. Kuya Anim, magaling si Ninong. Huwag kang mag-alala. Ang mga patakaran namin ay takpan at alugin. Hulaan ang puntos. Pinakamalapit na hula ang panalo. Uulit kong tabla. Kaya mo ba to? Hindi basta-basta itong talbo. Mag-ingat ka. 100,000. Niloko tayo ng bruhang yo. Ginagamit niya ang totoong kakayahan niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 puntos ang target niya. Gaano karaming puntos talaga ang target mo? Paasa lang ang galaw. Mukhang bag ito, pero parang bihasa. 12 puntos ang balak.
Hindi, 20 puntos. Hindi, 11 puntos. Ikaw muna. Bakit tayo muna ang maghula? Pareho lang yan. Ikaw ang hulaan ko. 20 puntos. Ikaw naman. 11 puntos. Tama kayong dalawa. Mahirap ang buhay ko, Kiao Leo. May suporta ni Tio Rat. Tingnan natin ang kayabangan mo. Pambihira ang pandinig ng bata. Kahanga-hanga. Hindi ka na nagkakandara pa. Swerte ako ngayon. May galing ng batang to. Hindi pa ako nakakita ng kalaban na ganito katagal. HMP, nakakagali. Salamat sa papuri, Tio Rat. Ipagpatuloy na natin. Kaya ko 200,000. Parang palakang sa nightclub, pataasan ng talon. Ngayong panahon, sinong sabi magtapon ng pera sa sugal? Hoy bata, talo ka sa 2 laban, asawa't sundalo. Yao Fa, nababaliw ka na ba? Tio Rat. Huwag mo siyang hayaang magwala. Ako. 5, 30 puntos. 24 na puntos. Binago sa 31 puntos. 23 puntos. 20 puntos. 25 puntos. 21 puntos. Hulaan mo. 20. 27 puntos. Tama. Hindi masama ang bata, may kakahayan. Matagal nang naglalaro si Tio Rat. Talagang iba ka nga. Tio Rat, hindi ka rin naman masama. Ngayon, ikaw na. Hulaan mo. 18 puntos. 1 punto. 1 punto. 19 na puntos, talo ka. Mandadaya ka, bata. Minaliit kita. Mabuti pa ang bata, ang talino mo, hindi pa kitang tao lang, panloloko. Tio Daga, 1 punto lang talaga, 1 punto lang. Mandadaya siya, hulihin nyo. Parehas pa ba ang usapan? Oo, hindi mo ako pwedeng gantihan. Ilang taon na akong tapat sa'yo. Tio Daga, alam ng buong syudad, natauhan kita, patayin siya. Tio Daga, huwag mo akong papatayin. May 80 anyos akong ina. Umaasa sa akin, Tio Daga. Yao Fa, hindi kita ginawa ng masama. Hindi sa ginawan mo ako ng masama, kundi hindi ko nahahayaang madaya mo pa ako muli. Hooray! Yao Fa, wala akong sama ng loob sa'yo. Nanalo ka pa nga sa pastahan. Bakit ang lupit mo sa akin? Talaga ba? Paano kung ako ang nanalo sa'yo? 80,000 yuan ang utang ko sa'yo. Paano mo ako trinatrato noon? Hindi lang pagsisingil ang ginawa mo. Ipinagkulo mo ako. Pinatulan mo pa pamilya ko. Walang ni isa man lang pinatawa. Ipinapatay mo na nga ako. Kumpara sa'yo, kulang pa sa katinding. Ituloy mo. Sige. Kuya Six, ayos ka lang ba? Nagiging ganid na si Little Fa ngayon. Halos di ko na siya makilala. Si Kiao Leo ang may gawa nito. Sobra ang ginawa niya kay Yao Fa. Kung hindi dahil doon, hindi niya gagawin to. Hindi ko talaga maintindihan ng batang to. Gumamit ng 500,000 para hututan ako sa larong ito. Panggiganti lang pala. Sa puntong ito, wala na akong takas. Walang kawala si Kiao Leo kung masira man. Pero di ko pa hihintulutang pagtawanan ako ng sindikato. Ang batang to. Ang galing niya, lampas pa kay Uncle Rat. Saan nang galing ang walang takot na baguhang to? Sa round na to, malamang di papayag tong lalaking to. Madaling malinlang. Batang to. Ano pang mga daya? Ang nasa bulsa mo? Kahit gaano karaming daya, sa harap ni Uncle Rat, parang laruan lang yan. Motor ba nila yan? Baba mo ng konti ang boses mo. Ito nga, tingnan mo ang markang iniwan ni Yao Fa. Tumawag na ng pulis. Huwag. Sa tingin ko wala sila. Dito talaga.
Paano mo nalaman? Ang pagpapatakbo ng iligal na kasino, ganito kalaking operasyon, hindi nila ilalagay sa mataong lugar ng hayagan. Sigurado ako may iba pa silang lugar. Hoy 8, tingnan mo ang kotse. Hindi ba to yung dumaan sa orchard natin? Kotse ni Uncle Rat. Sigurado, yan ngayon. Nakapasok ang batang to sa kotse ni Tio Daga. Malamang may espesyal siyang relasyon sa kanya. Sundan natin sila, samahan mo ako. Tulak kita. Bilisan mo, alis na tayo. Aray, Kailangan kong manalo sa round na ito. Gusto mong manalo? Nako! Nakataya na ang pustahan. 24 puntos. Dalawampung puntos. Tio Daga, kulang ng 1 punto. Yaw pa, maawa ka sa akin. Ang sakit na masyado. bilisan mo. Sinabi ko na magpedal ka ng mabilis, tapos na, nawala na sila. Sabi ko diin mo pa, ako ngayon ang sinisisi mo. Sobra na ang bilis ng mga hita ko. Ano ba meron sila? Nakabisikleta lang ako. Di ko na kaya. Tingnan mo yang kagubatan, isang bahay lang ang kita. Tae, si Kyo Leo parang nasa hukay na. Dali-daliin niyo siyang palabasin. Huwag ninyong dudamhan ang lugar. Masamang pangitain yan. Ginamit mo ako para bugbugin si Kiao Leo. Para saan ba talaga? Tio Daga, mga tulad niya walang puso. Gagawin nila ang lahat para umasenso. Pag umabot sa posisyon mo, Tio Daga, pagpuprostitusyon, pamatay, pagsunog, ano pa ang hindi niya gagawin? Ano? Nasiyahan ka na? Lubos ang kasiyahan. Walang habas ang mga pamamaraan ni Tio Daga. Dalhin si Leo sa ospital. Kung gayon, usapin na natin ang negosyo. Nasa iyo ba ang kasunduan? Wala, hindi ko dinala. Niloloko mo ako? Hindi naman, nandito na kami ni Tio Lee. Ano pa ang kinakatakutan? Saka naman, dapat tayong mag-iwan ng panagutan. Matalino ka talaga. Ngunit pangako mo sa akin. Gagawa ako ng kasulatan ngayon. Pag uwi natin, magkakabisa ang kasunduang ito. Walang problema. Kapag natalo ako, pipirma ako. Mabuti. Matatalo ka at pipirma ka. Tio Daga, pakiusap. Tio Daga, ngayon ay hulaan ko. May 19 puntos ka. Hula ko, may 25 puntos ka. Pasensya na po, malalakas ang mga magsasaka. Hindi ko napigilan. Pwede na ba tayong umalis? Tek, Tio Daga, natalo ka. Sana tuparin mo ang usapan. Tio Lee, tiyakin mong makuha ang kasunduan sa lupa natin. alis na tayo. Teka, hindi ka pa pumipirma. Hindi ka makaalis. Hindi mo talaga bala kaming paalisin. Ang gusto ko. Akin talaga. Kalbo mong asno, sanay ka na. Ganito maglabag ng batas. Lolo, magpakatao ka naman. Alalahanin mong may anak kang babae. Anak, bilasan mo. Hanapin si Tio Chen sa orchard. Sige, tatay. Huwag gagalaw. Yaufa, okay ka lang. Ang lakas ng loob mong tawagan ng pulis. Gusto mo ikaw na lang ang ipiti. Nagnanakaw kayo ng orchard namin. Hindi pwede. Pagdukot sa matatanda, arestado kayong lahat. Ikaw ang tumawag ng pulis. Hindi rin siya makatatakas. Pulis, isusumbong ko. Siyang nagsusugal din. Bago pumunta dito, sumuko na ako. Tungkol naman sa'yo. Sa hukuman na ang bahala. Ikaw, Jiangbao, ikaw ay hinihinalang. Nag-oorganisa ng sugal, pagdukot, ilegal na pagkakakulong, pandarambong, panluloko at iba pang krimen. Ikaw ay inaaresto.
Ikaw nga. Hindi mo inaasahan, no? Si Tio Chen na matandang gago. Kalahating patay na sa pagbubugbog namin. Isang magsasaka lang siya, na di ka kayang protektahan. Ngayong, bagsak na ang tatay mo. Akin na ang teritoryong ito. Dati siyang hari sa buhay ko. Ngayon, ako naman. Yingzi, kunin mo ang tuwalya. Punasan mo ang mukha ng tatay mo. Sige po. Tara, kain na tayo. Yaofa, gising ka na pala. Tatay. Kumusta ang pakiramdam mo? Nahuli na ba si Qiao Liu at ang kanyang grupo? Si Officer Qiao ba ang sinasabi? Officer, police. Pakawalan mo ako. Makinig ka sa akin. Hindi kita sasaktan. Pulis ako. Narito ako para iligtas ka. Huwag kang sumigaw. Makipagtulungan ka. Naiintindihan mo? Nauunawaan mo na? Ang ibig mong sabihin, Official Qiao, naging lihim na tauhan sa sindikato ng kriminal, bilang tiktik. Si Chongshu, at si Ingin, nagpakamatay ba si Sibao? Kakagising mo lang, malabo pa ang isip mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong Kyungshu? Anong Sibao? Anong kabaliwan ito? Panaginip lang ba ang lahat? Yingzi, nasiyahan ka ba sa birthday mo ngayong taon? Oo, ito ang pinakamasayang birthday ko. Pangako ni Itay, taon-taon simula ngayon, ganyan lagi natin ipagdiriwang ang birthday mo. Okay. Okay. Yingzi, tingnan mo ang cake na binili ni Itay. Maganda? Maganda. Gusto mo tikman? Pasok kayo, pasok. Officer Qiao, nakabalik ka na. Kumusta, Shaolin? Maligayang birthday, Yingzi. Salamat, Tito. Tayo na umupo na tayong lahat. Saan ka napunta nitong nakaraang taon? Salamat sa tulong ng pamilya ninyo. Nakuha ko ang tiwala ng illegal na sag-alan. Pagkatapos ay pinadala sa tulong ng pulisya. Nasugpo namin ang telekomunikasyong scam at pang-aalipin. 2 kriminal na grupo. Tapos na ang misyon kaya bumalik ako. Kakatapos lang ng reporting. Diretso na dito sa birthday ni Yingzi. Officer Qiao, ako ang dapat magpasalamat. Ikaw ang nagpamulat sa akin sa masamang epekto ng sugal, nakatulong na umawat sa akin, at nakapag-ipon para sa panggamot ni Yingzi. Dapat din kaming magpasalamat sa pagtulong sa misyon ko. Ang pamilya ninyo, nagtiis ng hirap, nagdusa ng lubos. Ang lahat ng ito ay sulit naman. Yaofa, mabuhay kayo ng maayos. Pahalagahan mo ang pamilya mo. Dapat tayong manatili sa tamang landas. Sa pagsisika, walang imposible. Tama, halina't. Ipagdiwang natin ang birthday ni Yingzi. Ito, Maligayang bati sa'yo. Maligayang bati sa'yo. Maligayang bati sa'yo. Maligayang bati sa'yo. Maligayang birthday. Maging masaya ka.